Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bisinati ila yaumiddin. All praise is due to Allah. May His peace and blessing be upon His holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to all the prophet who come before him, and to all those who follow the path of righteousness till the last day. My brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa aking pong mga kababayan, mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa hapon na ito ay ating mapag-uusapan ang mga bagay-bagay na napakahalaga po sa ating buhay habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Mga kaibigan, mga kababayan, dapat tayo ay magpapasalamat sa ating tagapaglikha sa lahat ng oras at araw na ating pinanatili sa mundo ito. At dapat din nating alalahanin na ang buhay sa mundo ay buhay ng pagsubok lamang. At ito ay kailangan po nating maunawaan ang ating kahalagahan kung bakit tayo ay nandito sa mundong ito. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, tulad ng sinasabi ko lagi sa inyo, hindi man po ako isang scholar o dalubhasa sa aming relihiyong Islam. Ngunit sa aking maliit na maiambag para sa inyong pagkaunawa ay sisikapin ko po na sana makarating sa inyo ang mga katuruan na ibig kong maipaparating at maunawaan po ninyo, mga kaibigan ko, mga kababayan. Sa hapong ito, ang napakahalagang topiko na ibig ko pong i-share sa inyo ngayon ay ang tinatawag po natin na Jesus in Islam. Si Jesus po sa katuruan ng Islam. Mga kaibigan, mga kababayan, we Muslims, we believe that Jesus was one of the mightiest messengers of God, that He was the Christ, that He was born miraculously and without any male intervention. We believe that He gave life to the dead by God's permission, and that He healed those born blind and the lepers by God's permission. In fact, no Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus. So mga kaibigan, mga kababayan, maliwanag po sa amin bilang mga Muslim na isa sa aming pinaniniwalaan ay ang pagpapaniwala na ang propeta Jesus na anak ni Birheng Maria, siya ay propeta, mensahero ng Allah. Naniniwala din kami sa mga ginawa po niyang mga milagro tulad ng kanyang kapanganakan na wala pong ama. Ngunit ito po ay maliwanag sa katuruan ng Islam na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha ng tao sa apat na paraan. Una, nilikha niya si Adan sa pamamagitan ng alikabok at tubig. So nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, na ang ating tagapaglikha ay talagang makapangyarihan. Pinaghalo niya ang alikabok at tubig at sinabi niya ang kanyang salita, kun fayakun, maging at naging. Ang putik ay naging si Adan. Ganyan po kamakapangyarihan ang ating tagapaglikha. Nilikha naman po niya si Iba, ang unang babae, sa pamamagitan ng tadyang ni Adan.
Kumuha lamang siya ng isang tadyang at sinabi niya, maging at naging. Ang tadyang ni Adan ay naging si Iba. Ganun po kamakapangyarihan ang ating tagapaglikha. Ngayon, dahil nandyan na si Adan, nandyan na si Iba, tayo po ang pangatlong nilikha, tayong sangkatauhan. Tayo ay nagmula sa ating tatay at nanay. Ang ibig sabihin, makapangyarihan man po ang Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ipinakikita po niya sa atin ang paraan na paglikha niya ng mga bagay-bagay. Tulad si Adan, nilikha niya mula sa pinaghalong alikabok at tubig, ito ay naging putik. At mula sa putik, sinabi niya ang kanyang makapangyarihang salitang kun fayakun. Ibig sabihin po, maging at naging si Adan ang putik. Ganun po makapangyarihan ng ating tagapaglikha, mga kaibigan, mga kababayan. Si Iba ay nagmula sa isang lalaki na wala namang babaeng kasangkot. So ito ang mga bagay na kailangan po natin bigyang pansin, na ang ating tagapaglikha ay sadyang makapangyarihan. Tayo ay nilikha niya mula sa tinatawag na sperm cell at egg cell at saka yung bahay bata ng isang babae. Nangangahulugan po na ang ating tagapaglikha ay talagang ipinakikita na sa atin, pinapadama niya sa atin ang mga bagay-bagay upang hindi tayo malilito sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala sa Kanya. Ang pang-apat po na nilikha ng ating tagapaglikha na tao ay ang Propeta Jesus sa pamamagitan ng Kanyang salita at ng egg cell ni Birheng Maria. Kaya sa Islam, si Virgin Mary ay talagang nananatiling virgin kasi wala pong lalaking nakakagalaw sa kanya. So nangangahulugan na ang pagkakalikha kay Propeta Jesus, ito ang katapat ng pagkakalikha kay Iba. Si Iba inilikha mula sa lalaki na walang babaeng kasangkot. Ang Propeta Jesus naman ay nilikha mula sa babae na wala namang lalaking kasangkot. So nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, maliwanag po ang katauhan ng Propeta Jesus sa mga Muslim. Kaya kami bilang mga Muslim, naniniwala po kami na isa sa mightiest messenger of God ay ang Propeta Jesus. So, nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, na sa ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom, kailangan po matiyak po natin ang ating pananampalataya kung ito ba ay tama o tayo po ba ay mayroong karapatan na sasabihin natin sa ating tagapaglikha, Ya Allah, ako ba ay makakapasok sa iyong paraiso na ito ay inyong ipinangangako. So mga kaibigan, mga kababayan, sa ating mga pag-aaral sa mga nakaraang mga araw, napakahalaga na ating alamin ang mga bagay-bagay tulad halimbawa, paano natin malalaman na ang ating relihiyon ang tama, ang wasto. Una, kapag ito ay sakop niya ang simula at ang katapusan. Dito po natin makikita na ang Islam ay nandoon na po sa simula pa lamang ng buhay nila Adan at Iba. Pagkatapos po silang nilikha ng Allah, sila ay inilagay sa paraiso. At doon sila ay pinag-utusan ng ating tagapaglikha. Kumain, manahan kayo, kumain, anuman ang inyong naisin. Ngunit, huwag kayong lumapit sa punong ipinagbabawal. O huwag kayong kumain ng bunga ng puno na ipinagbabawal.
So, napakaliwanag po mga kaibigan, mga kababayan, na ang Islam ay nanduduna sa panahon na yun. No? Kasi kung sumunod, sumuko at tumalima si Adan at Eva sa pinag-uutos sa kanila ng ating tagapaglikha, hindi sana sila bumagsak sa pagsubok ng Allah. Ngunit dahil nga po sa tinatawag natin na pagbibigay ng mga tinatawag natin na whispering na Satan, doon po sila bumagsak sa pagsubok ng Allah dahil sila po ay naniniwala sa mga bulong ni Satan. Pagsunod, pagsuko at pagtalima, tatlong kataga ito sa Tagalog, isang kataga nito sa Arabic, Islam. So ito po ang pinangahawakan ng mga Muslim, na ang Islam ay sa panahon pa lamang ni Adan at ni Eva doon sa paraiso ay nandoon na po. Nangangahulugan na tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa huling araw, kung walang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa mga batas ng ating tagapaglikha, wala pong kaligtasan. So nangangahulugan, ang Islam ay kailangan sundan natin hanggang sa huling araw ng paghukom upang matiyak po natin ang ating kaligtasan. Mga kaibigan, mga kababayan, ang tunay na relihiyon, kailangan po na ito ay ginagawa o sinasabi ng ating mga propita. Lahat po ng mga propita, ang itinuturo nila sa kanya-kanyang kapanahunan ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. So nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan, ang Islam, ito ang itinuturo ng mga propita at mensahero mula pala kina Adan, kina Noah, kina Abraham, kina Moses, kay propita David, kay propita Jesus, at saka sa pinakahuling propita na si propita Muhammad. Sa kanila nawa ang kapayapaan ng ating tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, kailangan po natin isipin ang mga bagay-bagay na walang biases. No? Kailangan sikapin po natin na makita at malaman ang mga bagay-bagay na maaring ito ang maging dahilan ng ating pagbagsak o maaring ito ang maging dahilan ng ating gantimpala na tayo'y makakapasok sa paraiso ng ating tagapaglikha. So mga kaibigan, mga kababayan, maliwanag po sa Islam na ang propeta Jesus, siya po ay propeta ng Diyos. No? So ngayon, halimbawa, kung atin namang pag-aaralan ang mga milagro na ginawa ng propeta Jesus sa Biblia, makikita po natin mga kaibigan, mga kababayan, na tulad ng sinabi natin dito, na sa John chapter 8 verse 32, seek ye the truth and the truth will set you free. So napakaliwanag po ito mga kaibigan, mga kababayan, na kung ating titignan ang mga milagro na ginawa ng propeta Jesus, ay ito ay kanyang ginawa hindi sa ganang kanya, kung hindi nagmula sa nagpadala sa kanya. Katulad halimbawa sa sinasabi natin na si Jesus ay nagpakain ng 5,000 tao ng 5 loaves ng bread at 2 isda, 2 pirasong isda. Sa ibang mga kwento ng Biblia din, si Prophet Elisha ay ganun din. No? Nagpakain din siya ng 100 tao na ito ay sa 20 loaves lamang ng barley
at saka a few ears of corn, no? Ilang yusok ng mais, na ito ay nakasulat sa 2 Kings chapter 4 verse 44. Ganon din po ang sinasabi nila na Jesus ay pinagaling niya ang mga may sakit ng kitong. Ganon din po si Prophet Elisha, pinagaling din niya si Naaman, ang isang kitongin din na tao, at ito ay nakasulat sa 2 Kings chapter 5 verse 14. Si Propeta Jesus ay nagbuhay ng patay. Diba? Alam natin ito na si Jesus mismo ang nagsasabi, ito ay ginagawa ko hindi sa ganang akin, kung hindi nagmula sa nagpadala sa akin. Tapos si Jesus ay naglakad sa taas, sa ibabaw ng tubig. Alin kaya ang higit po na milagroso? Ang pagtawid ni Propeta Moses kasama ang kanyang mga tao sa Dead Sea noong panahon ni Pharaoh. Ito po ay nakasulat sa Exodus chapter 14 verse 22. So mga kaibigan, mga kababayan, hindi ko na masyadong palalimin pa ang ating argumento tungkol dito sa mga nakasulat sa Biblia. Marami pong mga bagay na kailangan po talaga nating pag-aralan mabuti. Tulad halimbawa, sa Matthew ay nakasulat po ito, no? Sa Matthew chapter 3, chapter 15 verse 21 to 24. Ako ay padalang propeta sa mga naliligaw na tupa ng isang bayanan ng Israel. So ibig sabihin, ang propeta mismo, Jesus, ang nagsasabi na siya ay pinadala na propeta sa mga nangaligaw na tupa ng Israel. I was but only sent unto the lost sheep of the house of Israel. So mga kaibigan, mga kababayan, maraming mga bagay na kailangan po ninyong pag-aralan, basahin mo ninyong mabuti ang inyong Biblia. Dati siguro masasabi ko na kabisado ko rin ang laman ng Biblia nung ako isang Kristiyano pa. Ngunit sa kadahilanan po na ako ay isa ng Muslim, kaya ang oras at panahon ko po ay nasa pag-aaral na po ng aking bagong relihiyon, na ito ay tanggap ko na ito ang daan ng aking kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, tingnan po ninyong mabuti ang mga bagay-bagay upang sa ganon, matitiyak po ninyo na ang inyong pinangahawakan sa araw ng paghuhukom ay ang tunay na kaligtasan. Tulad halimbawa ng sinasabi natin na naniniwala lamang tayo na ang propeta Jesus ay Diyos dahil sinabi niya, I am the way, the life, and the truth. No one can come to the Father except by me. So mga kaibigan, mga kababayan, tandaan po natin na ang propeta Jesus ay nagsasalita ng lingwahe ng tinatawag nating parabola. He is always talking in parable. So nangangahulugan, nung sinabi niyang I am the way, the life, and the truth, no one can come to the Father except by me, hindi nangangahulugan po na siya ang daan upang kayo ay makakarating sa kanyang sinasabing kaharian ng kanyang Ama. Ang ibig sabihin po doon, ang kanyang mga itinuturo na mga batas na isinugo sa kanya ng tagapaglikha, ito ang kanyang itinuturo, pinangangaral
At kung ito ay inyong susundin, ito po ang daan upang kayo'y maliligtas. Ngunit kabaligtaran po ang nangyayari. Ito po ang aktwal na mga pangyayari. Sinabi ni Jesus, the greatest among the commandment, to worship the one and only true God with all of your strength, with all of your heart, with all of your soul. Pero ano po ang nangyayari ngayon? Sinasabi ni Jesus, sasambahin lamang ang Diyos ng iyong buong puso, ng iyong lakas at ng buong kaluluwa. Pero ngayon, ano po ang nangyayari? Si Jesus po ang sinasamba ng sangkatauhan. So ito po ang mga bagay na kailangan po talaga nating pagmuni-munihan. Simple lamang po. Tulad ng sinasabi ko nga, hindi naman po ako scholar, pero simpleng bagay, kailangan po natin dapat unawain. No? Ang Diyos ay Diyos, makapangyarihan po siya. Kapag siya ay lumikha, sasabihin lamang po niya, maging at naging ang kanyang naisip o naising gawin. So, ito po ang katauhan ng Diyos na dapat po nating unawain. Walang sinuman na maaring magsasabi na ang mundong ito ay walang nagmamasid, walang nagbabantay, o walang taga-ayos, o walang gumagawa ng lahat ng ito. Kung hindi mayroong isang tagapaglikha na siya ang lahat ng nangangailangan, na siya lahat ang ating kinakailangan, at siya lamang ang dapat nating sambahin at wala ng iba. So maliwanag mga kaibigan, mga kababayan, na ang ating tagapaglikha ay talagang makapangyarihan. Titignan lamang po natin ang ating kapaligiran, ang ating mga planeta, ang ating mundo, kung paano po ito nilikha. Kung walang tagapaglikha, saan po nagmula ito? Ito po ang kailangan nating isiping mabuti. Sa ating na lamang katauhan, paano gumagana ang ating utak, ang ating puso. Talagang lahat ng bahagi ng ating katawan ay talagang nagmula sa isang tagapaglikha. So nangangalogan, siya po ay pinakadakila, siya ay makapangyarihan, at insyaAllah sa Kanya po natin iasa ang ating kaligtasan. Ang mahalaga lamang po, nagampanan natin ang ating mga tungkulin para sa Kanya. Ang ating tungkulin para sa Kanya ay ang sambahin siya, na siya lamang at wala ng iba. So, tayo bilang nilikha niya, tayo ay umaasa na sana tayo ay huwag niyang ilagay sa impyernong apoy. Yun ang ating karapatan mula sa ating tagapaglikha. Ngunit, dapat sikapin natin, gawin natin ang ating obligasyon para sa Kanya. So, ang pinaka-obligasyon natin ay ang sambahin siya, na siya lamang at wala ng iba. So, mga kaibigan, mga kababayan, may mga bagay na dapat talaga nating tignan at pag-aralan. No? So, ito ay simple lamang na pag-uusap natin ngayong hapong ito. At ibinahagi ko ngayon sa inyo. Sana ay pag-isipan po ninyong mabuti. At sana ay mayroon pang mga darating na pagkakataon na tayo ay magkakasama muli.